Hello everyone! So this is Edmond Mendaros channel, isang content creator at gumagawa ng mga content ng PC, laptop, troubleshootings, guide, tips, and then mobile settings, Android settings mga kaibigan at marami pang iba. At kung bago ka lang sa aking channel, please wag mong kakalimutan mag-like, share at mag-subscribe. I-click mo lang yung bell notifications para ma-update ka sa aking mga bagong videos and tutorials. So sa video ito ay gagayad ko kayo kung paano ba mag-open ng RCBC bank account. Ayan, so bago tayo pumunta sa any RCBC bank branch sa iyong lugar ay kailangan mo magdala ng any valid government IDs. So either passport yung dadalhin mo or yung ating national IDs. So kailangan mo lang magdala ng dalawang IDs. So isa lang naman yung kailangan nila pero kailangan mo na magdala ng dalawa, at least may supporting details or may supporting documents ka just in case na kailangan nila. So pumunta ka lang sa any RCBC bank branch, and then doon sa counter kailangan mo lang mag-inquire kung ano ba yung RCBC bank account type yung gusto mong i-open. So sa akin kasi nag-open ako ng personal savings and then yung pang remittance. So dito hindi po siya zero maintaining balance kasi nagre-request ako ng zero maintaining balance pero wala kasi akong utility bills na nakapangalan sa akin mismo. So yun kasi yung requirements dito sa Urdaneta, Pangasinan branch mga kaibigan. Kailangan nila ng utility bills na nakapangalan sa iyo mismo para makakuha ka ng zero maintaining balance. So noon madali lang kumuha ngayon ng zero maintaining balance pero ngayon guys medyo mahirap na. Ayan. So ang personal savings account with ATM siya, ay ang kailangan mong bayaran doon ay 3,000. So yan yung minimum nila. Kapag ito lang guys, kapag yung ATM lang yung kukunin mo, 3,000. And then kapag ATM with passbook, ang kailangan mong i-deposit account mo ay 5,000. So yan yung updated guys ni RCBC. Kapag ATM card lang, and then ang babayaran mo ay 3,000. Kapag ATM with passbook, 5,000 yung deposit account mo. So yan po talaga guys yung bago na ngayon. And then kapag okay na, and then pupunta ka sa isang booth, so nandun naman yung RCBC agent guys. So doon kukunin yung mga basic informations natin. So katulad lang naman, napakasimple lang yung kailangan nila. Katulad ng ating mga pangalan, kung saan ka nakatira, ilang taon ka na, mga permanent address natin, kung single ka ba or married, ayan. And then kung may trabaho ka ba o wala. Kung may trabaho ka, magkano yung kinikita mo, saan ka nag-work. And then kung sa remittance naman, sino yung nagpapadala sa'yo, ano yung work niya, magkano yung salary niya in a month, magkano din yung pinapadala sa'yo buwan-buwan. So yan yung mga basic lang na questions guys. And ang pinaka-importante doon, yung email address and then yung mobile number natin, dahil yun po yung i-register nila. Yan, so malaking gamit yan guys, yung email address and then yung mobile number, dahil yung gagamitin mo yan kapag nag-link ka sa RCBC Pulse mga kaibigan. So pinaka-importante yan talaga, yung email address na active na ginagamit natin and then yung active na ating mobile number. Kapag okay na lahat yan, and then next, so another table with another RCBC agent. So dito ay kung parang final na dito guys, so ibabalidate lahat yung mga complete information details mo kung tama lahat. Yung bawat spellings ng ating pangalan, so i-check lahat-lahat yan. And then kukunin naman sa iyo yung isang copy ng valid IDs mo, yung Xerox copy lang. And then yung original na valid IDs mo. So titignan lang guys, so ibabalidate lang kung tama lahat ng informations. Yan, so kapag okay na, and then ngayon sa RCBC agent account, tatanungin sa'yo kung may na-receive kang text message ni RCBC. So dito nakalagay ang ating ATM card default PIN na 6-digit number. So magagamit natin yan kapag nag-change tayo. So kapag okay na, may naka-receive ka na ng text message. So ibig sabihin ay successful na yung ating registrations. And then dito naman guys sa ATM, so tatanungin sa'yo kung gusto mong palagyan ng pangalan. Ayan. So may pangalan kasi yung aking ATM card. So kung gusto mong palagyan ng pangalan, so pwedeng-pwede naman yan. And then kapag okay na lahat, so may ganito na ibibigay guys. Kasama nito yung ating ATM card. Ayan. So sa pagpalit naman ng ating default PIN, so isa-suggest ngayon ni RCBC agent na kailangan mong palitan kaagad-agad yung ating default PIN na na-receive natin dito sa ating mobile number. Kasi kapag hindi mo daw pinalitan yan, magkuklose ka agad yan. So pupunta ulit tayo doon guys para ipaayos. So kailangan mong magpalit. So dito naman sa pag-change ng ATM PIN card, napakadali lang naman. I-insert mo lang yung ATM card doon sa RCBC ATM machine guys. And then enter mo lang yung default PIN.
Yung default PIN nandito guys sa ating mobile phone, sinend do'n and then enter mo lang siya. Ang next do'n ay kailangan mo na i-click do'n yung PIN change. So kapag na-click mo yung PIN change and then enter mo lang yung bagong 6 default PIN guys, ayan. So enter mo lang siya and then choose mo lang or i-click mo lang do'n yung confirm. And napakasimple lang naman, so hindi yan mahirap gawin. Then kapag okey na and then okey na siya guys, gano'n lang po kasimple kung paano mag-open ng, RCBC bank account. So ngayon, napakasimple na lang talaga, wala ng ibang hinahanap. Basta valid IDs mo lang and meron kang pang-deposit account, puwedeng-puwede na 'yan. And guys, in hope na nakapagbigay ako ng konting kaalaman tungkol kung paano ba mag-open ng RCBC bank account ngayong 2025. And please don't forget guys na i-click mo lang yung bell notifications para ma-update ka sa aking mga bagong videos and tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.